Sa buhay natin, minsan lang darating yung taong kayang unawain ang lahat. Yung taong kaya kang tanggapin sa lahat ng pagkakamali mo. Kaya kapag dumating ng taong ito sa buhay mo, huwag mo nang hayaang mawala pa siya sa tabi mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Aling Yoli, yung larawan pala namin ni Francis na nakasabit sa dingding, pakitanggal na lang po pag alis ko dito sa dormitoryo nyo. Iho, Eddie, kung yan talaga ang kagustuhan mo, sige, gagawin ko, pero kamusta ka na ba? Okay lang ako, Aling Yoli. Alam niyo po, mamimiss ko yung mga take-out na lagi niyong dala. Tapos, mamimiss ko din yung lumang dormitoryo na to. Ikaw din, Iho. Mamimiss din kita. O siya, matulog ka na. At bukas graduation mo na. Opo, Aling Yoli. Sa wakas, makakatapos na ako sa pag-aaral. Parang kailan lang nung unang makatungtong ako dito. Tapos ngayon, eto, paalis na ako. Iho, basta lagi mong babaunin ang lahat ng karanasan mo. Kahit saan ka magtungo, lagi mong iisipin ang masasayang alaala mo dito at ang mga bagay na natutunan mo. Opo, Aling Yoli. Di ko po kayo makakalimutan. At saka bukas pala, Aling Yoli. Sigurado po ba kayo na kayo na po ang sasagot sa handa ko sa graduation ko? Oo naman, Iho. Ganun talaga kapag nakakatapos ang mga nakatira dito sa dormitoryo. Ipinaghahanda ako sa graduation nila. Sige po, Aling Yoli. Para makasama po namin kayo sa isa sa masayang araw sa buhay ko. O siya, Iho. Sige na, matulog ka na. At maaga pa kayo bukas. Opo, Aling Yoli. Magandang gabi po. Nagpaalam na ako kay Aling Yoli at nagtungo na din ako kagad sa silid ko. At si Tati at Nanay, eto, natutulog na. Maaga kasi talaga silang matulog. Ako naman, nahiga na din sa kama ko habang pinagmamasdan ng larawan namin ni Francis na nakasabit sa dingding ng lumang dormitoryo. Ang pinakaunang larawan namin ni Francis. Naalala ko tuloy ang araw na yun. Ang araw na unang tumibok ang puso ko. Ang araw na una akong nagmahal ng taong di ko inakalang magiging masaya ako. Pero ngayon, eto, tila ba alaala na lang ang lahat? Tila ba hindi na maibabalik ang lahat? Kaya nga gusto kong si Aling Yoli na lang ang magtanggal ng larawan namin ni Francis sa dingding. Nasasaktan kasi ako kapag sinusubukan kong tanggalin ang larawan namin sa dingding. At di ko kayang di nakikita ang larawan namin. Kaya dyan muna siya hanggang makalis ako. Kaya eto,
Natulog na ako. At sa pagpikit ko ng mga mata ko, isang payapang gabi ang dumaan. Ginising na ako ni nanay at eto, diretso kain na ng umagahan. At si Aling Yoli, aba, mukhang nanggaling na sa palengke. Siguro madaling araw pa lang umalis na siya. Ano kayang lulutuin ni Aling Yoli? Siguradong masarap yun kasi masarap magluto yang si Aling Yoli. Anak, bilisan mo ng pagkain at baka malate tayo. Tatay, sobrang aga pa. Di tayo malilate. At saka malapit lang ang school ko dito. Anak, pasensya ka na. Excited lang kami ng nanay mo. Siyempre, magtatapos ka na ngayong araw. Habang nakikita kong masaya at sabik si tatay at nanay sa araw ng pagtatapos ko, kitang-kita ko din talaga yung nag-uumapaw na kaligayahan sa mga puso nila. Masaya din naman ako. Pero may konting lungkot. Pero ganun talaga. Matapos makapag-umagahan, nagtungo na kami ni nanay at tatay sa paaralan kung saan ako magtatapos. At eto, dahil napakaaga pa, ipinasyal ko muna si tatay at nanay sa paaralan ko. Nag-ikot-ikot muna kami. Anak, alam mo, sobrang saya ko talaga. Kasi hindi ko inaasahan na aabot sa ganito. Akala ko kasi anak, mababaon na lang ako sa paggagamas ng mga palayan tapos isang kahig isang tuka. Pero ngayon anak, magtatapos ka na. Salamat talaga sa mga nagpaaral sa'yo. At salamat din sa'yo anak. Kasi pinahalagahan mo ang isang magandang pagkakataon kagaya nito. Tatay, nanay, kayo kasi ang inspirasyon ko. At kapag matanda na kayo, ako na mag-aalaga sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. At eto na nga, biglang umiyak si tatay. Sa unang pagkakataon, nakita kong umiyak ang tatay ko. Nanay, si tatay naiyak. Anak, alam mo ba, huling umiyak pa ang tatay mo nung ikinasal kami. Ngayon lang naulit. Ganyan kasi ang tatay mo kapag sobrang masayang masaya. Naiiyak sa kaligayahan. Tatay, tahan na. Kaya lang, ayaw magpapigil ni tatay. Naiyak pa din. Naluluha tuloy ako. At eto, kailangan na namin maghanda. Pipila na kasi kami at malapit nang magsimula yung graduation ko. Masaya ako na makakagraduate na ako. Pero mas masaya sana kung andito pa rin siya. Oh, ayun na siya. Lapitan mo na. Mamaya na pagkatapos. Manood na lang muna tayo. Bakit Francis? Basta, mamaya na lang. Samahan mo muna ako ha. Oo naman, sasamahan kita. Pero alam ba niya Francis na nakabalik ka na? Hindi na mahalaga kung alam niya man o hindi. Ang mahalaga ngayon,
nakabalik na ako.